Ang mainit na issue ng ICC o International Criminal Court ang nakikitang ugat ni Attorney Harry Roque para tuluyan na maghiwalay ang mga Marcos at Duterte. At bakit nga raw hindi? Binanggit ni Roque na makailang beses na raw sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa anumang planong pag-imbestiga ng ICC sa mga kasong may kinalaman sa Duterte drug war. Pero sa kabilang araw ng paninindigang ito ni Pangulong Marcos ay siya namang pagsabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na pag-aaralan kung makikipagtulungan ang DOJ sa investigasyon ng ICC. Gayunpaman, naniniwala raw si Roque na kayang pahupain ni Pangulong Marcos ang namumuong tensyon sa pagitan nito at ng mga Duterte. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Kung gusto niyang pahupain itong sitwasyon sa panig ng Marcos at ng Duterte, kinakailangan isa sa gagawin nila ay magpalit ng speaker. Dahil itong speaker na ito talagang naging dahilan para tayo maging batak-batak, whether or not iniindurso ng presidente ang mga balakin nitong si Mr. Speaker. So, ang tingin ko, tinitignan na nila kung sino yung posibilidad. Hindi naman ata magdidesisyon si PBBM ng all-out war laban sa Duterte. That would be suicide for his administration. That will not do him any good. No? Kung talagang frontal confrontation na yan. Baka magkaroon pa ng civil war. Dahil alam naman natin na meron pa rin talagang naniniwala sa ating hukong sa tatahan kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero naniniwala ako na habang hindi nagbibigkas na maanghang na mga salita ang VP Sara, pwede pa rin mamagitan si VP Sara sa panig ng kanyang ama at sa panig ng ating presidente. At sana makinig lang ang parehong puwersa na kinakailangan ibalik ang pagkakaisa, no? Kesa tayo ay magkawatak-watak. Nagpakita ba kayo ng ebidensya? Bakit nyo inimbitahan yung ICC? Anong purpose ng pag-imbita nyo sa ICC? To show fairness? Hindi. Para ipakulong si Duterte. Si Duterte lang naman may kaso. Yung sunod-sunod yung ginawa, simula Setyembre hanggang kay pulong na 51 billion, isang araw lang tinapatan ng mga Duterte. Yun ang tinatawag na impact. Yun ang tinatawag na genius move. Antindi po ng impact, no? Grabe, grabe, grabe. Wala pong panama. Tignan po niyan natin, ha? Ano po mga pinag-uusapan lahat ngayon? Yung bira ni Baste, Marcos resign, no? Yung bira ni PRRD, bangag. In fact, yung tinanong po, wala po nagtatanong sa mga Duterte, wala po nagtatanong sa ibang kampo kung ano po reaction nyo sa nangyari po sa Quirino. Ano po reaction nyo sa mga sinabi sa Quirino. Wala po nakakaalam kung hindi po pinag-uusapan. Hindi po pinag-uusapan kung ano po yung naganap sa Quirino Grandstand. Yun po yung impact na sinasabi natin, no? Grabe. Nagsimula po nung kay Sara Duterte, binakbakan nila yung confidential fund. Buhat po nung binakbakan nila yung confidential fund, hindi na po sila tumigil. No? Sari-sari po. Hindi na nila tinantanan. Confidential fund kay Sara Duterte, pagpapapasok ng ICC kay Digong, 51 billion kay Pulong. Si Baste lang ang hindi nila. Kung sino hindi nila binanatan, yung palang pinakamatapang. Ang naisip nila pinakamabisang sagot, fentanyl. So, bintangan, di ba? May binibintang, alam po ninyo, talon-talo po kayo. Ang eventually, ang magpapasya po ng lahat. Ha? Alam niyo po kung sino po magpapasya ng lahat? Yung mamamayang Pilipino. Tatapatan nyo ng mga numero-numero, tatapatan nyo ng mga kung ano-ano na nagawa ng ating Pangulo Marcos. Wala pong importante, hindi po importante yan. No? Sa totoo lang po, yung sasabihin nyo, eto na, may numerong ganito, pumasok na ganito. Hindi po yan. Yung makatotohanan po, yung nararamdaman, nagbalik na yung droga, no? Nariyan na uli yung mga kriminal, nariyan na uli yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po, ramdam ng tao yan. O, ngayon, bigla kayo naghanap ng ebidensya, di ba? Di ba? Ito po, labanan to ng propaganda. Patalinuhan. Naiintindihan nyo? Nung binabakbakan ninyo si Sara Duterte, paalala lang natin kung anong ginawa ng mga to. Kung anong ginawa ninyo sa mga Duterte. Baka nakalimutan nyo eh. Baka feeling api kayo eh. Nananahimik ang mga Duterte, no? Yung unit team, bagamat ayaw
ayaw na ng marami. Ang mga nauna namang, oy, mag-real talk po tayo. Ang mga una pong bumaliktad, mga Marcos loyalists. Yan ba si Vic Rodriguez, executive secretary mo, bumaliktad sa'yo? Hindi ba loyal mga Marcos yung mga yan? Huwag niyong isisi sa mga Duterte na yung mga bintang ninyo na sa simula pa lang gusto namang agaw ng kapangyarihan ni Sara Duterte. Walang naniniwala. Dahil kami, hirap na hirap kaming kumbinsihin si Sara Duterte. Kaya nga may ransararan eh. Hirap na hirap kaming kumbinsihin. Number 1 ka sa survey. Bakit hindi ka tumakbong presidente? Ayaw niyan tumakbo. Ayan si Atty. Glenn Chong. Supposedly, ano rin yan, di ba? Yan yung mga unang bumaliktad, mga Marcos loyalist yung mga yan. O, napahiya pa. Si Digong daw napahiya. Wala nga pong pinag-uusapan na ano eh, na nangyari sa Quirino Grandstand. Hindi po pinag-uusapan yung nangyari sa Quirino Grandstand. Duterte pa matapahiya. Sino po ang kumurap? Ano na mangyayari sa PI? Comelec, ano sabi ng Comelec? Suspended muna. Antindi. Ang unang kumurap, Comelec. Alam niyo na kung bakit. Pero nung una, napakatapang ng Comelec. Anong sinasabi ng Comelec nung una? Nagpapasa sila, i-receive namin, magbibigay kami ng certification. Yun, ganun lang. Kaya tuloy-tuloy. Nagpapasa, certification, biglang nagwala yung mga Duterte sa Davao. Apektado lahat, buong Pilipinas. Ginastosan nyo ng malaki yung PI. Yung supposedly ay tatanggap. O hindi po pwede. Mayayari kami sa taong bayan. Teka, ibang klase pala tong mga Duterte. Akala namin spent force na tong mga Duterte. Ha? Akala namin kahit na ano nang gawin ng mga Marcos Romualdez, pwede na. Hindi pala. Nung nawagan, isang araw lang po. Alam niyo yung trinabaho nila? Kailan pa po yan? Last year, September yata sila nagsimulan trabahuin si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, September 2023. Trinabaho nila yung confidential fund. Nanghingi kayo ngayon? Anong sinasabi niyo? Manghingi ng ebidensya? Bakit? Nagbigay ba kayo ng ebidensya nung inaakusahan nyo si Sara Duterte na may anomalya sa confidential fund? Wala kayong binibigay na ebidensya. Yan bang kay Pulong? Nagbigay kayo ng ebidensya na binulsan niya yan? Wala. Makapag-akusa lang kayo. Ngayon, bigla kayo maghanap ng ebidensya. Taong bayan na magpapasya kung sino pinaniniwalaan. Anong napahiya si Duterte dahil nagsabi yung PIDEA? Ang sabi ni Tatay Digong ang linaw. Nung mayor pa ako. Yung PIDEA nung mayor pa siya. Ngayon, PIDEA ngayon na magsasalita. Kayo naman. Kayo ba pinanganak ngayon lahat? Iba yung PIDEA ngayon, iba yung PIDEA noon. Ang gusto nyo siguro, no? I-railroad. Nakakatawa po kanina. Gusto nilang gawing malaking issue. Ha? Yung hindi pagpansin ni Lisa Romualdez. Pinagtatawanan ng mga nasa Twitter na Marcos loyalists. Hindi raw pinansin si Sara Duterte. Ano ngayon? Hindi ba tirang pikon yun? Ang itanin nyo, bakit naroon si Sara Duterte at naghatid? Di ba? Hindi nyo maipagpag si Sara Duterte. Ingat na ingat kayo. Lahat ng mga supporters, lahat ng mga vloggers, anong gustong gawin? Tanggalin na yan si Sara Duterte. Ha? Bakit ba nariyan pa yan? Lahat na ng kapatid, lahat na ng tatay. Correct. Lahat na ng tatay, lahat na ng kapatid na nanawagan na mag-resign to, binabanatan na si PRRD, pero wala kayong magawa kay Sara Duterte, kundi siraan lang.